Kabanata 181. Sa pag-iisip na iyon, nagsalubong ang mga kilay ni Zachary nang humigpit ang hawak niya sa kanyang baso ng whiskey. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, sabay-sabay niyang tinapos ang kanyang inumin. Isinuot niya ang kanyang bathrobe, at mabilis siyang lumabas. Sa kabilang pinto, tinakpan ni Charlotte ang kanyang bibig habang mahinang nagsasalita, "Sige, kapag tapos na ako, pupunta ako. Don't worry, I'm someplace safe and so is Fifi. Dapat maging mabuti kayong lahat at makinig kay Mrs. Berry. Ang safety ang pinakamahalaga. Robbie at Jamie, kailangan niyong alagaan si Ellie. Mahal ko." Bago pa siya makatapos, biglang bumukas ang pinto at may pumasok na figure. Si Charlotte ay binigyan ng labis na takot kaya't nilunok niya ang salitang lahat pabalik. Mabilis siyang nagbago sa kanyang mga salita. "That's all for now. Umuwi ka na at magpahinga. Bye." "Sino ang kausap mo?" Dahan-dahang lumapit si Zachary sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay tila nagtatampo sa ilalim ng madilim na liwanag ng silid. Gustong magsinungaling ni Charlotte ngunit masyado siyang natakot sa presensya nito. Kaya naman sinabi niya ang totoo nang hindi sinasadya, si Mrs. Berry. Nagtataka namang tumaas ang kilay ni Zachary. "Siya ang aking kasambahay na nag-aalaga sa akin mula noong ako ay maliit pa." Paliwanag ni Charlotte ng totoo. "Simula noong natanggap ko ang delivery from hell ngayon, naramdaman kong hindi naligtas ang aking tahanan. Kaya't ipinadala ko siya pabalik sa kanyang nayon. Lumapit lang siya at tumawag para ipaalam sa akin na ligtas na siya." Maliban sa pagtatago sa pag-iral ng mga bata, lahat ng sinabi nito sa kanya ay totoo. Nang makita ni Zachary na tila nagsasabi siya ng totoo, hindi na niya ito tinanong pa. "Magpahinga ka ng maaga. Good night." "Good night," sagot ni Charlotte. Nagtagal si Zachary sa pag-alis. Nang hindi niya hiniling na manatili siya kahit na nasa pintuan na siya, hindi niya maiwasang makaramdam ng sama ng loob. Paglingon niya, malamig niyang tinanong siya, "May gusto ka pa bang sabihin?" "Ha?" Natigilan sandali, maingat na nagtanong si Charlotte, "May makakain ba?" "Hindi pa ako naghahapunan." Napatulala si Zachary sa paraan ng paggana ng utak ni Charlotte. Makalipas ang kalahating oras, isang katulong ang nagdala ng hapunan at pinuno ang mesa. Hindi napigilan ni Charlotte ang mapalunok nang makita ang pagkain. Nagsimula siyang magpigil ngunit mabilis niyang nilantakan ang mga ito sa wala sa oras. Samantala, pinagmamasdan siya ni Zachary na kumakain habang naka-cross-leg sa sofa. "Walang maniniwala sa iyo kapag inaangkin mong mayaman ang pamilya mo dati. Kumakain ka na parang hindi ka pa nakakain sa buong buhay mo. Hindi ka pa nagugutom dati, kaya paano mo malalaman kung gaano kalubha ang pakiramdam ng gutom?" Si Charlotte ay inilibot niya ang mga mata sa kanya. "Hindi mo naranasan ang magdusa at hindi mo alam kung ano ang pakiramdam. Kung ganoon, napakahirap mo ba na hindi mo kayang bumili ng pangunahing pagkain?" Curious si Zachary kung paano ang buhay niya sa nakalipas na ilang taon. Kahit masira ang tatay mo, mananatili pa rin ang mga personal na ari-arian na naiwan niya, at sapat na para pakainin at damitan ka habang buhay. "Nang magka-problema ang tatay ko, ang tanging natitira ko lang ay ang aking mga damit at isang alahas. Wala nang iba." Sa sandaling maalala ni Charlotte ang nangyari sa kanyang ama, nasira ang kanyang kalooban. "Ibinento ko ang aking mga alahas para sa kaunting pera at nakaligtas sa loob ng ilang taon. 2 buwan na ang nakakaraan, sa wakas ay naubos ito. Kaya naman, nagsimula akong desperadong maghanap ng trabaho." "Hindi pwede iyon." Nagdududa si Zachary. Bagaman idineklarang bangkarote ang kumpanya ng iyong ama, sa kanya ang mga personal na ari-arian ay hindi mag-alaw. Ang kanyang mga ari-arian, pamumuhunan, at mga kotse ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa daan-daang milyong pinagsama-sama. Paano ito na hindi ka nakakuha ng 1 sentimos at kailangan mong ibenta ang iyong mga alahas upang mabuhay? Natigilan si Charlotte nang marinig ang sinabi nito. Tumangala siya at nagtanong, "Totoo ba?" Sinabi ni Uncle Simon na kinuha rin ang mga personal na ari-arian ng tatay ko. "Sino si Uncle Simon?" tanong ni Zachary. "Simon Wynn, ang ama ni Luna.
Nang magsalita siya, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Nagawa ba nilang kunin ang mga ari-arian ng tatay ko? Malinaw naman. Binigyan siya ni Zachary ng isang nakikiramay na tingin. Ang iyong ama ay isang natatanging tao at ikaw ay hindi nagmana ng anuman sa kanyang mga kakayahan. Paanong hindi mo alam ang isang bagay na kasing simple niyan? Pupunta ako sa ibaba nito. Naikuyom ni Charlotte ang kanyang mga kamao. Dahil dinaya siya sa pera bukod, naghinala si Charlotte na maaaring isang sabuatan laban sa kanyang ama. Good luck! Tumayo si Zachary para umalis. Hoy! Tinawag siya ni Charlotte, hindi mo ba ako matutulungan dito? Dahil hindi ka naman sa akin, bakit ako tutulong sa iyo? Malamig na sagot ni Zachary, kung ikaw nga, I would definitely resolve it for you, no matter what. Sheesh! Pinanlakihan siya ng mata ni Charlotte. Maghahanap na lang ako ng abogado. Bahala ka. Tumalikod na si Zachary para umalis. Nang hindi lumilingon, sinabi niya, tapos, sa 9:30 bukas, magiging akin ka pa rin kung hindi mo magawa ang kwintas. Noon lang naalala ni Charlotte ang kasunduan sa pagbabayad ng utang at ang deadline ay 9:30 ng gabi. Ano ang gagawin ko? Ang kwintas ay dinala ni Luna sa Arkfield. Siguradong hindi ko na ito mababawi. Nang gabing iyon, patuloy na bumabaliktad si Charlotte sa kanyang kama at hindi makatulog. Isang sandali, maiisip niya ang delivery from hell. Isa pang sandali, naisip niya ang pagkakakilanlan ni Zachary at escort. At saka siya ay iniisip din ang tungkol sa bagay ng kanyang ama. Pakiramdam niya ay sasabog na ang utak niya. Umiling-iling, pinaalalahanan niya ang sarili na ihinto ang labis na pag-iisip at gawin ang mga bagay-bagay ng sunod-sunod. Hindi nagtagal, madaling araw na at sa wakas ay nakatulog na si Charlotte. Pero biglang nagring ang phone niya at tulala niyang sinagot ito. Si Luna naman ang sumisigaw mula sa kabilang linya. Charlotte, you bitch. Hihiwalayan ako ni Hector dahil lang sayo. Hindi nakatulog si Charlotte buong gabi. Gayunpaman, sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata, nakarinig siya ng galit na boses na nagmumura at nagmumura. For a while, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Obvious naman na mga anak mo ang nakawala ng bracelet ko, dahil wala kang pambayad, nagbigay ka sa akin ng iyong kwintas bilang collateral. At gayunpaman, naglalaro ka ng victim card sa harap ng aking asawa. Siya ay tinawagan ako at inutusan akong ibalik ang kwintas. Or else, hihiwalayan na niya ako. Hayaan mo akong magpaliwanag. Bago pa niya magawa, narinig niya ang boses ni Amanda na nagsusungit sa kanya sa likuran. Charlotte, black and white ang kasunduan na iyan. Pinirmahan mo ito sa harap ng mga guro at kami ay hindi ka pinilit na gawin ito. Pero ngayon pumunta ka kay Hector at nagreklamo tungkol sa amin. You bitch! Marunong ka talagang umarte ng inosente. Sa kabila ng pagpapanggap mong biktima, mayroon kang pinakamasamang puso sa lahat. Binabalaan kita, huwag mong subukan na akitin si Hector habang wala si Luna. Kasuklam-suklam ka, hinding-hindi magiging seryoso si Hector sa'yo. Tapos ka na ba? Hindi na nakayanan ni Charlotte at sumagot, we agreed to exchange the pulsaries ang kwintas sa loob ng 7 araw. Sa halip, umalis ka sa bansa kasama nito. Obvious naman na ikaw ay sinusubukang iantala ang pagbabalik ng kwintas. Pupunta ako kung saan ko gusto. How dare you restrict my personal freedom? Kung gayon, dapat kang manatili dyan at huwag nang bumalik. Pinutol siya ni Charlotte at kusa siyang ginugulo. Hector has asked me to meet him tonight. We will reminisce about the past happily together. Ikaw, how dare you? Huwag kang mag-alala, dahil wala ka, I will have a good time with him. With that, pinatay ni Charlotte ang tawag. Kailangan kong ipakita ang kasuklam-suklam sa mag-inang duo na boss. O kung hindi, patuloy silang aakyat sa ulo ko. Habang iniisip niya iyon, tumunog ang kanyang telepono at si Hector iyon. Hello, Charlotte, inutusan ko si Luna na bumalik kaagad sa HCT at ibalik ang kwintas sa iyo. Di ba sabi mo gusto nilang libutin ang Arkfield ng 10 araw? What's with the sudden rush? Nag-aalala ako na pinahirapan ka ni Mr. Noct at sinadya niyang ipaliwanag ito sa kanya.
Sinabi niya sa akin na mayroon kang 3 araw na deadline hanggang mamayang alas 9. Tila labis na balisa si Hector. Don't worry, nakabook na si Luna ng tickets para sa return flight. Siya ay darating sa H-City Airport ng alas 8 kung saan ako maghihintay sa kanya. Ibabalik ko talaga ang kwinta sa iyo. Magkahalong emosyon si Charlotte nang marinig niya ang mga salita ni Hector. Napakasama ni Hector kasama si Zachary hanggang sa nasaktan siya ni Zachary. Gayunpaman, isinantabi pa rin niya ang kanyang pride para makiusap kay Zachary sa ngalan ni Charlotte. Lottie, narinig mo ba ang sinabi ko? Ang boses ni Hector ay nakagambala sa pag-iisip ni Charlotte. Nakikinig ako, mahinang sagot ni Charlotte. Hector, salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, may utang ako sa iyo. Patuloy ni Hector sa isang malungkot na tono. Ngayon, mariin kong pinagsisisihan ang hindi pagprotekta sa iyo sa pamamagitan ng pagtayo laban sa aking pamilya. Let past be past. Gagaw na babae, oras na para sa almusal. Biglang may umalangaw-ngaw na boses at humarang kay Charlotte. Sa kabilang dulo ng linya, nabigla si Hector at naramdaman niyang parang nawala ang signal. Tinatakpan ang kanyang telepono gamit ang kanyang mga kamay, nakasimangot si Charlotte kay Zachary. Bakit hindi ka kumakatok? This is my home, malamig na tugon ni Zachary at umalis. Inilibot ni Charlotte ang kanyang mga mata at maingat na tinanong si Hector, nariyan ka pa ba? Magkasama ba kayong dalawa? Tanong ni Hector na pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Hindi alam ni Charlotte kung paano ipapaliwanag. Huminga ng malalim si Hector at sinubukan ang lahat para mapanatili ang kanyang pagkakalmado. Lottie, magkita tayo ngayon sa Blue Diamond. Magkita tayo doon. Hector, bago pa makapagsalita si Charlotte ay pinatay na ni Hector ang tawag. Ayaw pumunta ni Charlotte pero nag-aalala siya na doon na lang siya maghintay. Dahil sa pag-iisip na iyon, mabilis siyang naligo at nagpalit. Gamit ang bracelet sa kamay niya, tumungo siya lumabas para makita si Hector. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya ng silid at bumaba, yumuko ang mga katulong at binati siya ng magalang. Nagulat si Charlotte sa atensyon at mabilis na tumugon ng isang ngiti. Miss Wind, hinihintay ka ni Mr. Knock sa garden, magalang na sabi ng katulong. Ihahatid kita sa kanya. Hindi, ikan-away ni Charlotte ang kanyang mga kamay. Pakisabi sa kanya na ako ay lalabas sa halip at hindi magkakaroon ng almusal. Sige, kailangan mo ba ng kotse? Ako na ang mag-aayos para sa iyo. Salamat at sorry sa abala. Dahil napakalaki ng villa, kinailangan ni Charlotte na maglakad ng ilang minuto bago siya makalabas. Sa pasukan, may isang Maybach na naghihintay sa kanya. Pinagbuksan siya ng pinto ng driver habang siya ay nilapitan. The Blue Diamond Restaurant please. Mabilis na pumasok si Charlotte sa kotse at hinimok ang driver, please bilisan mo. Gagawin, Miss Wind. Pinaandar ng driver ang makina at nagsimulang magmaneho. Habang nakatingin si Charlotte sa bintana, tanaw niya ang hardin mula sa malayo. Nakaupo si Zachary sa ilalim ng parasol na nag-aalmusal at tila ipinaalam sa kanya ng kasambahay ang kanyang mga plano. Pagkatapos noon, lumingon siya sa tumingin sa kanyang direksyon. Sa sobrang takot niya ay yumuko siya, nag-aalalang iutos nito na ihinto ang sasakyan. Gayunpaman, hindi niya ginawa ang ganoong bagay at ang kotse ay maayos na pinaandar palabas ng villa. Nakahinga ng maluwag si Charlotte. Sa kabutihang palad, ang dyablo ay hindi ganoon kabaliw para higpitan ang aking kalayaan. Sumugod si Charlotte patungo sa Blue Diamond. Nabook na ni Hector ang buong restaurant at naghihintay sa kanya sa may bintana. Ang kanyang lonely silhouette ay mukhang nalulungkot lalo. Huminga ng malalim, inihanda ni Charlotte ang kanyang sarili at pumasok. Nandito ka na. Inilipat ni Hector ang atensyon mula sa bintana patungo sa kanya. Ang kanyang tono ay hindi kapanipaniwala na banayad. Mabuti ba ang iyong sugat? Umupo si Charlotte at nag-aalalang tanong. Mas okay na. Nakatitig sa pulang marka sa kanyang leeg, humigpit ang pagkakahawak ni Hector sa tasa ng kape.
Hindi napansin ni Charlotte ang pagbabago sa kanya nang ilabas niya ang bracelet sa kanyang bag. Eto, babalik ko ito sa iyo. Sa totoo lang, para sa iyo ang bracelet. Nang makita ni Hector ang bracelet, hindi niya maiwasang maiyak sa nakaraan. Ito ang pamana ng pamilyang Sterling para sa kanilang mga manugang na babae. Kung ganoon ay ibigay mo ito kay Luna dahil siya ang kanilang manugang. Ngumiti ng mahina si Charlotte. Natahimik si Hector bilang tugon. Pagkaraan ng maikling sandali, nagtanong siya sa mataimtim na tono, Charlotte, kung kami ni Luna kung makipaghiwalay, bibigyan mo pa ba ako ng isa pang pagkakataon? Mas maganda kung mananatili tayong magkaibigan. Kinuha ni Charlotte ang kanyang ideya sa simula. Bakit? Kumunot ang noo ni Hector. Dahil ba kay Mr. Noct? Wala itong kinalaman sa iba. Ngumiti ng pilit si Charlotte. Minsan, wala na tayong magagawa para baguhin ang nakaraan. Dapat ay tumingin tayo sa unahan. Naikuyom ni Hector ang kanyang mga kamao sa katahimikan. Tawagan mo ako kapag nakuha mo na ang kwintas. Tumayo si Charlotte para umalis. I'm going now. Ikaw ang bahala. Wag muna. Nagtataka ka ba kung bakit namatay ang iyong ama? Mahinang bulalas ni Hector. Huminto si Charlotte sa kanyang mga tract at umupo. Hector, may alam ka ba? Dapat tanungin mo si Zachary pagbalik mo. Malungkot ang boses ni Hector. Anong ibig mong sabihin? Nag-aalalang tanong ni Charlotte. Sinasabi mo bang may ginawa si Zachary sa pagkamatay ng tatay ko? Bakas sa mukha ni Hector ang pag-aalala. Matapos ang mahabang katahimikan, iniba niya ang mga paksa. Kalimutan mo na, ang buhay mo ay mapayapa ngayon. Ayokong masangkot ka sa gulo. May kinalaman ba talaga siya dito? Nanlaki ang mata ni Charlotte sa gulat. Imposible. Ito ay hindi maaaring totoo. Ganoon ba kalaki ang tiwala mo sa kanya? Nagsalubong ang kilay ni Hector. Hindi mo sinasabi sa akin ang lahat. Naging desperado si Charlotte. Anong alam mo? Sabihin mo. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, mahinang sumagot si Hector, it was not Group's hostile takeover that caused na mabangkarote ang Wind Corporation sa loob ng 3 araw. At hindi ito matanggap ng iyong ama. Ano? Pakiramdam ni Charlotte ay parang nabura ang isip niya sa balita. Naalala niya ang unang araw na nagpunta siya para sa isang panayam sa Divine Corporation. Nakilala niya si Mr. Looney na binuhusan ng kerosene ang sarili at gustong mamatay kasama si Zachary. Noong panahong iyon, sinabi ni Ginoong Looney na nasaktan niya si Zachary, na naging dahilan ng kanyang pagkalugi. Nang makita siya noon, naalala niya ang kanyang ama. Come to think of it now, si Dad at si Mr. Looney ay nakatagpo ng parehong kapalaran. Ayokong sabihin sa iyo noong una dahil wala kang magagawa para baguhin ang nakaraan. Sa katunayan, kung alam mo ang katotohanan, maaari kang ilagay sa panganib. Gayunpaman, nang makita ko kung gaano kakalapit kay Zachary, naramdaman kong kailangan kong ipaalala sa iyo. Kailangan kong makarating sa ilalim nito. Naikuyom ni Charlotte ang kanyang mga kamao at emosyonal na nagpahayag, kung sino man ang may pananagutan sa pagkamatay ng aking ama, tiyak na ipaghihiganti ko siya. Paghihiganti. Hinawakan ni Hector ang kamay ni Charlotte sa pamamagitan nito. Lottie, mas marami ang Noct family at makapangyarihan kaysa sa maaari mong isipin. Hindi mo dapat iniisip ang tungkol sa paghihiganti. Ang dapat mong gawin ay layuan si Zachary. Alam ko ang ginagawa ko. Binawi ni Charlotte ang kamay at itinaas ang tingin kay Hector. Hector, tanungin kita dito, may kinalaman ba sina Simon at Amanda sa pagkamatay ng tatay ko? Napatulala si Hector. Anong itinatanong mo? Nalaman ko na kahit na magkaroon ng problema ang kumpanya ng aking ama, ang kanyang mga personal na ari-arian ay hindi makukuha. Gayunpaman, sinabi sa akin ni Thomas at ng iba pang mga shareholder na ang lahat ng mayroon ng aking ama ay kinuha habang iniwasan akong makita ni Simon at ng kanyang asawa. Tiningnan ni Charlotte si Hector ng matalim, alam mo ba ang tungkol dito? Hindi naman. Mahina hong tugon ni Hector. Wala akong masyadong alam tungkol sa mga Whites. Kung ganoon, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit ka nagpakasal kay Luna noon? Nadama ni Charlotte na ang lahat ng ito ay bahagi ng mga plano ng mag-inang duo.
Nag-alinlangan si Hector at ibinaba ang kanyang ulo. Pagkatapos kong makita ang balita tungkol sa nangyari sa iyo sa maalinsangan na gabi, ako ay nalulungkot at naparami ang nainom. Tapos, nagkamali ako. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpakawala siya ng buntong hininga. Gusto ko siyang bayaran sa pananalapi. Ngunit, makalipas ang isang buwan, si Luna ay buntis at ang parehong ina at anak na babae ay dumating upang makita ang aking mga magulang. Noong panahong iyon, ang iyong pamilya ay ang usapan ng bayan. Pati ang pamilya ko ay naapektuhan ng husto. Kaya naman, ang aking mga magulang ay labis na nagalit at gusto nila akong ipakasal para matigil na ang tsismis. Sa makatuwid, ako. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 185. Pagkatapos ng kanyang paghahayag, nakaramdam ng hiya si Hector sa kanyang sarili. Ang pangyayaring iyon ay naging isang masakit na alaala sa kanya. Ayaw niyang iharap kahit kanino, lalo na si Charlotte. So, iyon ang nangyari. Sa wakas ay naunawaan na ni Charlotte ang nangyari. Ang mag-inang duo ay naghasik ng hidwaan sa pagitan ni Hector at siya. Pagkatapos noon, kinabit siya ng isang lalaking escort para sirain ang kanyang kainosentehan. Kasunod ng insidente, nakuha nila ang media upang sirain ang kanyang reputasyon. Sa wakas, hinayaan nila si Luna na sakupin si Hector sa sandali ng kahinaan para akitin siya. Sa kasamaang palad, kapwa inosente sina Hector at Charlotte para makita ang kanilang mga pukana. Sa makatuwid, pareho sa kanila ay nahuli ng bitag. Actually, pagkatapos makilala ng husto ang mag-inang duo, naisip ko na sila ang sa likod ng nangyari. Kaya lang, kapag nakita ko ang anak ko, hindi ko na kayang hawakan sila na may pananagutan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Hector dahil sa pagsisisi sa kanya. Naiintindihan ko ang iyong kalagayan. Ngumiti ng pilit si Charlotte. Pagkatapos ibalik ni Luna ang kwintas, kukunin ko ang mga bata at lumipat sa ibang paaralan. As long as the mother-daughter duo don't bother me, we can draw ng malinaw na linya sa pagitan ng isa't isa. With that, tumayo siya para umalis. Lottie, hinawakan ni Hector ang kamay niya at tumingin ng malalim sa mga mata niya. Pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kapag nalutas ko na ang pagkakamaling ito, magiging malaya na akong makasama ka. Ang barko ay tumulak na. Wala nang paraan para makabalik tayo. Binawi ni Charlotte ang kanyang kamay at determinadong umalis. Sa kabila ng kanyang panghihinayang at matagal na nararamdaman para kay Hector, malinaw sa kanya na ang pag-rewind ng orasan ay imposible. Habang pinagmamasdan ni Hector si Charlotte na umalis na may malungkot na ekspresyon, hindi niya napansin na may kumukuha ng mga larawan nila ng palihim. Binalak ni Charlotte na sumakay ng taxi pabalik ngunit napansin niyang naghihintay pa rin ang driver ng pamilyang knocked sa Maybach sa kanya. Mabilis siyang pumasok at nagpasalamat sa driver. Sa pagbabalik, maraming nasa isip niya. Sinabi sa kanya ni Zachary na ang mga personal na ari-arian ng kanyang ama ay hindi kinuha. Sa kasong iyon, si Simon at ang kanyang pamilya dapat ay kinuha ang mga ari-arian ng kanyang pamilya. Tungkol naman sa paghahayag ni Hector na ito ay ang Knock Group, sa pag-takeover ng Wind Corporation na naging dahilan ng pagkalugi nito. Sa ibabaw, ang dalawang bagay na ito ay tila walang kaugnayan. Pero sa totoo lang, magkasalungat sila sa isa't isa. Kung totoo ang sinabi ni Zachary, ibig sabihin may traidor sa gitna ng mga whites. Ibig sabihin din nito na malinis ang konsensya ni Zachary. O kung hindi, bakit niya ilalabas para imbestigahan ko? Gayunpaman, dahil sa pag-unawa ni Charlotte kay Hector, alam niyang hindi siya magsisinungaling. Pabayaan na lang namang sira si Zachary. Ano ba talaga ang nangyayari? Sumasakit ang ulo ni Charlotte sa kaiisip. Bumantong hininga, at tumingin siya sa labas ng bintana. Nang gusto niyang pakalmeyan ang sarili, nakita niya ang bar DTT na nakasarado na. Natigilan, mabilis siyang sumigaw, ihinto ang sasakyan. Huminto ang driver sa gilid ng kalsada. Nang bumaba siya para mag-imbestiga,
nakita niya ang abiso ng silang na nagsasaad na ito ay permanenteng pagsasara. Naguguluhan, tinawagan niya si Peter. "Hello, Charlotte." "Peter, ngayon lang ako napadaan sa bar at nakita ko itong selyo." "Anong nangyari?" "Tumigil na kami sa pagnenegosyo at nagsarado ng tuluyan." Nanlumo si Peter. "Bakit? Hindi mo na kailangang malaman." "Siya nga pala, Charlotte, inilipat ko na ang bayad mo para sa iyong huling gabi sa iyong account. Natanggap mo ba?" "Titingnan ko ito saglit. Ipaalam sa akin kapag nagawa mo na." "Gagawin ko." "Charlotte, kung mayroon kang pagkakataon mangyaring humingi ng awa sa ngalan ni Chris." "Teka, ano?" Natigilan si Charlotte. "Wala lang, kunwari lang wala akong sinabi." "Paalam." Mabilis na pinatay ni Peter ang tawag. Natigilan, natagalan bago bumalik sa katinoan si Charlotte. May ginawa ba sa pagsasara ng bar kasama si Chris? Naalala niya ang gabing iyon kung saan nadroga si Chris at nawalan ng malay. Nang sinubukan niyang pilitin siya, si Escort ang nagligtas sa kanya. Naghiganti ba si Escort kay Chris at pinasara pa ang bar DTT? Gayunpaman, si Escort ay isang escort lamang. Hindi niya kaya ang isang bagay na ganoon. Unless siya si Zachary. Sa katunayan, si Zachary lang ang may kakayahang pigilan ang bar DTT sa paggana. Naisip ni Charlotte si Bruce, ang Rolls-Royce, at lahat ng iba pang mga ebidensya. Ang lahat ay tumuturo sa katotohanan na si Zachary si Escort. Kung totoo yun, si Zachary ang ama ng aking mga anak. Well, sa palagay ko ang isang henyong presidente na makapangyarihan sa mundo ng korporasyon ay mas mahusay kaysa sa isang escort mula sa isang nightclub. Sa mga isiping iyon, hindi maiwasan ni Charlotte ang labis na kasiyahan. Sa katunayan, siya pa nga ang nagsimula. Ini-imagine ang eksena ng pagkikita ng kanyang mga anak sa kanilang ama. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tumigil siya sa kanyang pagnanasa. Hindi, kung ang Knock Group ay ang pumalit sa Wind Corporation at humantong ito sa pagkabangkarote, na siya namang pinilit ang tatay ko sa dead end tapos si Zachary ang pumatay sa tatay ko. Paanong ang pumatay sa aking ama ay magiging ama ng aking mga anak? Sa isiping iyon, lumubog ang puso ni Charlotte. Miss Wynne. Naputol ang pag-iisip ni Charlotte dahil sa boses ng driver. Bumalik sa kanyang katinoan, sinabi niya sa driver, "May aasikasuhin ako. Pwede ka munang bumalik." "Sige." Tumango ang driver sa kanya bago umalis. Kinuha ni Charlotte ang kanyang telepono at nagsimulang tumawag sa isang listahan ng mga tao na hindi niya na-contact sa mahabang panahon. "Mr. Walker, ako si Charlotte. Umaasa akong makausap ka." Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, pinatay na ng lalaki ang tawag. "Miss Freeman, ako si Charlotte." Natapos na naman ang tawag. "Mr. Judd, I'm Charlotte." "Yes, I'm back. Malaya ka bang makipagkita? I'm hoping to talk to you about my father." 15 sunod-sunod na tawag ang ginawa niya, ngunit 4 lang ang sumasagot, at isa lang ang pumayag na makipagkita. Nagmamadaling tinungo ni Charlotte ang lugar na kanilang napagkasunduan. Habang papunta siya doon, nakaramdam siya ng kaguluhan. Sa isang banda, hiniling niya na sana si Zachary ang escort, pero ang isa, umaasa siyang hindi siya. Sa katunayan, sana ay nagkamali si Hector na ang pagkabangkarote ng Wind Corporation at ang pagkamatay ng ama ay walang kinalaman kay Zachary. Hindi nagtagal, narating niya ang Judd Realty. Pagpasok sa opisina at pagmasdan ang paligid, si Charlotte ay nagulat. Ang vice-presidente ng Wind Corporation at ang kanang kamay ni Richard, si Jeffrey Judd, ay nagkaroon na ng real estate na kumpanya ng ari-arian na may kabuuang 5 empleyado. Nang makita ni Jeffrey si Charlotte, isang awkward na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Mabilis siyang nag-assign ng mga gawain kanyang mga subordinate bago niya inakay si Charlotte sa malapit na kafe. Sa medyo madamdamin pero medyo alanganin na manner, he greeted, "Miss, it's been many years since we've seen each other. May sama ka pa rin ba? Naisip kong makipag-ugnayan sa iyo, ngunit nag-aalala ako na baka guluhin ko ang iyong buhay. There's no need to be so formal. Just call me by my name," nakangiting sagot ni Charlotte. "Paano ako?"
Nagpanik si Jeffrey. Ikaw ang anak ni Mr. Wind, at si Mr. Wind ang aking tagapagligtas. Maraming tao ang natulungan ng tatay ko, pero ikaw lang ang pumayag na makipagkita sa akin, at nagpapasalamat na ako para doon. Napabuntong hininga si Charlotte bago niya tuluyang simulan ang solemn na paksa. Mr. Judd, alam kong abala ka, kaya ako ay maging prangka sa iyo. I'm here because I wish to find out kung ano ang nangyari 4 na taon na ang nakakaraan. Bakit biglang nabangkarote ang Wind Corporation? Bakit nagdesisyon ang tatay ko para gumawa ng ganitong matinding aksyon? Ako, sa pagtalakay sa paksa, naging mapanglo si Jeffrey. Sinabi sa akin ni Mr. Wind na huwag sabihin sa iyo ang tungkol sa mga bagay na iyon. Umaasa siya na maaari kang humantong sa isang mapayapang buhay. Mr. Judd, bago siya pumanaw, may iniwan siya para sa iyo, putol ni Jeffrey. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Nasa kahon ang isang itim na susi na iniabot nito sa kanya na may kasamang seryosong ekspresyon. Sinabi ni Mr. Wind na ibigay ito sa iyo kapag pumunta ka para hanapin ako. Nasa Oak Hill Mausoleum ang item, numero 101 at ligtas. May 2 lock dito, at ang passcode ay kaarawan ng iyong ina. Nang marinig ang mga salitang iyon at makita ang itim na susi, tumulo ang luha sa mga mata ni Charlotte. Alam na ni Charlotte mula pagkabata na ang kanyang ama ay may pulang kahon na gawa sa kahoy. Sa kahon ay ilang mahahalagang dokumento, pati na rin ang larawan ng kanyang ina. Kahit na hindi pa niya nakikita ang kanyang ina, palaging sinasabi ng kanyang ama na ang kanyang ina ay parang anghel at isang perpektong babae. Nawala ang kanyang ina matapos siyang ipanganak, at hindi sumuko ang kanyang ama sa paghahanap sa kanyang asawa mula noon. Nagsumikap siyang umakyat sa tuktok ng mundo ng korporasyon, para lang makita niya ito sa lalong madaling panahon. Bagamat walang naintindihan si Charlotte noon, alam niyang mahal ng kanyang ama ang kanyang ina, at ang kanyang ina ay isang mahusay na babae. Dahil dito, kahit na hindi siya inalagaan ng kanyang ina, hindi siya nakakaramdam ng kahit anong hinaing sa kanya. Ang tanging naramdaman niya ay ang pananabik sa kanyang ina. Matapos pumanaw ang kanyang ama, naisipan ni Charlotte na hanapin ang pulang kahon na gawa sa kahoy. Gayunpaman, kaya niya hindi mahanap ito kahit saan. Sa huli, akala niya ay nawala na ito. Ngayon lang niya nalaman na inilagay ito ng ama sa Oak Hill Mausoleum bago siya mamatay. Marahil ay maaga niyang napagtanto na may mangyayari sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit niya ginawa ang maagang paghahanda para sa kanyang anak na babae. Mr. Judd, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito noon? Kinuha ni Charlotte ang susi na bahagyang nanginginig ang mga kamay. Naghanap ako ng ilang beses para sa kahon na ito 4 na taon na ang nakakaraan. Bumantong hininga si Jeffrey at bumulong, kung ibibigay ko sa iyo ang kahon 4 na taon na ang nakakaraan, marami na ang humahabol dito. Napakaraming tao ang nakatingin sa iyo noon. Para kang isda sa pisara, na naghihintay na maging dotted. Walang paraan na maipagtanggol mo ang iyong sarili. Inasahan ng iyong ama iyon, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay hiniling sa akin na ibigay ito sa iyo pagkalipas ng 5 taon. Hindi ko akalain na darating ka sa akin ng 1 taon na mas maaga kaysa sa inaasahang petsa. Kaya, maagang nagplano nito ang tatay ko. Huminga ng malalim si Charlotte habang inaayos ang sarili. Ano nangyari noon? Maaari mo ba akong kausapin tungkol dito? Gusto ko lang malaman ang totoo. Miss, mas mabuti kung itigil mo na ang pagtatanong tungkol dito. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Jeffrey, at bumulong siya, kaya ko sabihin lamang na imposibleng magpakamatay si Mr. Wind kapag mayroon siyang isang mahalagang anak na babae na kukuha ng pag-aalaga at isang minamahal na asawa upang mahanap. Siya ay itinulak ng isang tao. Dahil doon, nabalisa si Jeffrey kaya nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa tasa. Sino ito? Tanong ni Charlotte. Sino ang nagtulak sa aking ama? Masyadong makapangyarihan ang taong iyon para manalo ka. Naikuyong ni Jeffrey ang kanyang mga kamao, sinusubukan niyang hawakan at ibalik ang kanyang emosyon. Lahat ng ito ay nakaraan na ngayon, at hindi makabubuti para sa iyo na matuto ng labis. Mas mabuti kung protektahan mo lang ang sarili mo.
Pero, Miss, may mga kailangan pa akong asikasuhin sa opisina. I'll take my leave. Bago pa matanong ulit si Charlotte ay tumayo na si Jeffrey at aalis na sana. Mr. Judd, gusto siyang pigilan ni Charlotte, ngunit mabilis siyang umalis. Pagkaraan ng ilang hakbang, tila nagawa niya na may naalala at tumalikod para sabihin sa kanya, "Nga pala, Miss, kailangan mong mag-ingat kay Simon Wind at ang kanyang pamilya." With that, umalis na si Jeffrey. Tinitigil ni Charlotte ang kanyang umaatres na figure habang dinadamdam siya ng sandamakmak na emosyon. Ano ang ibig niyang sabihin dun? Sinabi niya na ang taong nagtakda sa aking tatay ay makapangyarihan, at ngayon ay sinasabi niya sa akin na mag-ingat kay Simon at sa kanyang pamilya. Sa madaling salita, sinasabi niya sa akin, ang nagtulak sa aking ama ay hindi si Simon. Baka si Zachary na talaga. Daan-daang mga pag-iisip ang tumatakbo sa isip ni Charlotte habang nakatitig sa itim na susi sa kanyang mga kamay. Siya ay nag-aalangan, at iniisip kung dapat ba siyang magtungo sa Oak Hill Mausoleum ngayon para sa pulang kahon na gawa sa kahoy. Masyadong mapanganib sa bahay, at hindi niya posibleng dalhin ang kahon sa lugar ni Zachary. Walang ligtas na lugar para sa kahon. Kaya naramdaman ni Charlotte na iiwan ang kahon sa Oak Hill Mausoleum ang magiging pinakamagandang desisyong gagawin. Matapos pag-isipan ito, nagpasya si Charlotte na bumalik muna sa lugar ni Zachary. Lumabas siya ng kafe at magpapara na sana ng taxi nang mapagtanto niyang hindi niya alam ang address ng tirahan ng Knox. Sa sandaling iyon, isang Maybach ang nagmaneho, at ang driver nito ay bumaba sa kotse upang pagbuksan siya ng pinto. Magalang na sinabi ng driver, "Miss Wind, this way please." "Bakit ka nandito?" Bulalas ni Charlotte. "Inutusan ako ni Mr. Knox na ibalik ka ng ligtas, kaya kanina pa kita hinihintay, and haven't disrupted you," magalang na paliwanag ng driver. Sa oras na bumalik siya sa tirahan ng mga Knox, lumubog na ang araw. Habang lumalapit ang gabi, mukhang kahit na may itim na belo na nakatikip sa kalangitan, na nagmumukhang misteryoso at malayo. Pagbaba ng sasakyan, napalingon si Charlotte. Sari-saring tanong ang tumatakbo sa kanyang isipan, na naghihintay ng mga sagot na makakapagpatahimik sa kanila. Miss Wind, bati ng mga nakapaligid na gwardya at kasambahay. Saglit na naramdaman ni Charlotte na siya ang ginang ng bahay. Ipinilig niya ang kanyang ulo, pilit na inaalis ang iniisip sa kanyang isipan. "Nasaan si Mr. Knox?" tanong niya. "Nasa pool si Mr. Knox. I'll lead you there," sagot ng isang maid. "Sige, salamat." Sinundan ni Charlotte ang kasambahay sa kabilang garden hanggang sa pool. Mula sa malayo, natatanaw niya ang isang malaking asul na lampara na nagniningning sa pool. Ang liwanag ay nagpakinang sa ibabaw ng pool, at may nakita siyang figure na lumalangoy dito. Sa ilalim ng liwanag, tila maliksi ang kanyang balingkinitang figure. Sa pagtingin sa kanya, naramdaman niya ang pamilyar na misteryosong iyon sense exuding off sa kanya. Tumakbo si Charlotte papunta sa kanya. Gusto niyang gamitin ang pagkakataon para malaman kung may tattoo siya. Gayunpaman, nang makalapit siya, napagtanto niyang malaki ang pool, at lumalangoy si Zachary sa gitna nito. Mula sa lupa, nakikita niya ang isang patch ng dark green sa kanyang likod, na nangangahulugang mayroon siyang tattoo. Gayunpaman, hindi niya makita ng malinaw ang disenyo ng kanyang tattoo. Ang puso ni Charlotte ay lumukso sa kanyang lalamunan habang siya ay tumatakbo sa kabilang dulo ng pool. Gusto niyang mapalapit sa kanya para mas maganda ang view. Gayunpaman, sa sandaling lumapit siya, lumangoy siya sa kabilang panig. Kaya naman, muli siyang nag-jogging. Ang sumunod na nangyari ay ang pagtakbo nito sa kanya habang lumalangoy ito. Nang lumutang si Zachary at pinunasan ang mukha, binigyan niya ito ng mapanuksong tingin. Para siyang nakatingin sa isang tanga. "Sinasadya mo ba ito?" Huffed si Charlotte habang nakayuko, napagod sa lahat ng paghahabol. Nakangiting muli siyang lamusong sa tubig at nagpatuloy sa paglangoy. Ang tattoo ay tila naglalaho sa kanyang likod, na tinutokso si Charlotte na lumapit. Galit na galit, umikot si Charlotte para umalis, ngunit huminto ang kanyang mga yabag pagkatapos gumawa ng ilang hakbang. Hindi ako makaalis.
Kung hindi ko malalaman ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan ngayon, hindi ako sigurado na mayroon pa akong hinaharap na mga pagkakataong gawin ito. Kahit na nasa kwarto kami, duda ako na magkakaroon ako ng oras o pakiramdam na alamin ang tungkol sa kanyang tato. Ang sikip dito, kaya wala siyang masyadong magawa sa akin. Sa isiping iyon, bumalik si Charlotte. Sa tabi ng pool ay may mga ivory lounge chair at mesa. Sa mesa ay isang bote ng red wine, isang balde ng yelo, at ilang dessert. Kinuha ni Charlotte ang isang ice cube mula sa balde at inihagis kay Zachary. Lumapag ang ice cube sa tabi niya, at medyo natarante si Zachary bago siya nagpatuloy sa paglangoy. Pagkatapos ay hinagis ni Charlotte ang isa pang piraso. Gaya ng naunang ice cube, muling damapo ang isang ito sa tabi ni Zachary. Pagkaraan ng ilang segundo, lumabas si Zachary sa tubig at sinamaan siya ng tingin. Binato niya ito ng isang dakot ng ice cubes. Sa pagkakataong ito, damapo ang mga ice cubes sa likod, ibaba, at ulo ni Zachary. Sa wakas, nagalit si Zachary, at nagsimula siyang lumangoy sa direksyon niya. Nakatayo sa gilid ng pool, nagtiptoe si Charlotte habang sinusubukang silipin ang likod ni Zachary. Dapat makita ko ang tattoo niya this time. Parang sailfish, nilapitan siya ni Zachary sa ilang segundo. Samantala, ipinagpatuloy ni Charlotte ang pagtitig sa tattoo sa kanyang likod. Sa ilalim ng asul na liwanag, ang tagpi ng tinta nagsimulang maging mas malinaw at mas malinaw. Nang makita niya ng malinaw ang pattern, biglang hinawakan ng isang kamay ang kanyang bukong-bukong at hinila iyon. Splash! Nahulog si Charlotte sa pool. Nangangatal ang mga braso niya habang pumapasok ang tubig sa kanyang ilong at bibig. Siya ay nagpupumiglas na parang pusa na nalulunod. Samantala, pinapanood lang siya ni Zachary sa gilid, walang pakialam sa mga paghihirap niya. Sa katunayan, nanunuyang ngiti ang nakaplaster sa kanyang mga labi. Nang malapit nang lumubog si Charlotte sa tubig, sa wakas ay inabot siya ni Zachary para saluhin siya palabas ng pool. Iniluwa ni Charlotte ang isang subo ng tubig ng pool sa mukha ni Zachary. Mabilis na ipinikit ni Zachary ang kanyang mga mata bago siya sumigaw, "Charlotte Wynn, patay ka na." Ilang saglit na hingal si Charlotte bago siya bumalik sa kanyang katinuan. Agad niyang binalingan si Zachary sa paligid para tingnan ang lower waist niya. Tumutulo pa rin ang tubig, ang tanned na balat ni Zachary ay isang tanawin sa ilalim ng asol na liwanag. Nagkaroon ng isang mahabang peklat na nakatagilid sa kanyang baywang na nagbigay ng ilusyon ng paghiwa sa kanyang baywang sa kalahati. Sa ilalim ng peklat ay isang tato. Nang malapit nang malaman ni Charlotte kung ano ang hitsura ng tato, hinawakan siya ni Zachary sa buhok at pinilit na tingnan ang galit na galit nitong mukha. "Ikaw!" Bago pa man makapagsalita si Charlotte, kinagat ni Zachary ang malamig at mapupulang labi nito. Parang hayop iyon ang umunguya ng biktima nito, kinagat niya ang mga labi nito na parang binibigyan siya ng mapaghiganting parusa. Ang kagat niya ay napamanhid ang mga labi ni Charlotte, at malapit na siyang malagutan ng hininga. Sa kanyang gulat, nagpumiglas si Charlotte, ngunit siya ay nakulong sa kanyang mga bisig, at hindi maipagtanggol ang kanyang sarili. Nilamon siya ng mga halik nito na parang bagyo, at ang galaw ng mga kamay nito lalong nagiging wild. Nang malapit na niyang lusutan ang huling depensa niya, nanlaki ang mga mata niya, punong-puno na nagpapanik. "Mr. Noct, may balita kami mula kay Mr. Bruce." Isang boses ang nagulat mula sa kanyang likuran, ngunit huminto ito sa kalagitnaan. Malamang, natigilan ang lalaki sa eksenang nasa harapan niya, at agad niyang itinikom ang bibig. Nag-aatubili, binitawan ni Zachary si Charlotte bago niya hinawakan ang pisngi nito gamit ang isang kamay at pinadulas ang kanyang hinlalaki lagpas sa namamagang labi niya. "Tandaan na huwag mo na akong galitin muli." Humihingal si Charlotte na halata sa mga mata niya ang gulat. Parang takot na USA na nanginginig siya. Sa isang mabilis na pagtalon, madaling umalis si Zachary sa pool at nagtalukbong ng kanyang bathrobe. Samantala, umakyat si Charlotte sa pampang at kumari pa ng takbo. "Mayroon tayong isang oras bago mag-9, bulong ni Zachary sa kanyang paalala sa madilim na tono.
Nanginginig si Charlotte nang maalala ang pangako nito sa kanya. 8:00 na noon. Iniisip niya kung nakarating na ba si Luna sa H-City. Mabilis niyang hinanap ang phone niya, only to realize na nasa gilid ng pool ang phone niya, basang-basa ng tubig. Sa pagmamadali, kinuha niya ang telepono at tumakas. Tinitigil ni Zachary ang kanyang gulat na galaw habang ang mga labi nito ay pumulupot sa isang ngisi. Umiwas lang siya ng tingin ng matagal nang mawala sa paningin niya si Charlotte. Sa malalim na boses, siya nagtatanong, "Kamusta si Bruce?" Ito ay isang kabiguan, maingat na sagot ng nasasakupan. "Umaasa si Miss Summers na pupunta ka." Ang lalaki pagkatapos ay naiwan, natatakot na magpatuloy. "Sabihin mo kay Bruce na bumalik." Tila walang reaksyon si Zachary sa balita. "Oo, Mr. Knock." Matapos bumalik sa kanyang silid dala ang kanyang telepono, at napagtanto ni Charlotte na mayroon siyang dalawang hindi nasagot na tawag mula kay Hector. Sinubukan niyang tawagan siya pabalik para lamang malaman na ang kanyang telepono ay hindi gumagana, wala siyang magawa na makatawag. Naalarma, mabilis niyang pinunasan ang telepono bago muling sumubok. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Sa pagkabalisa, hihiram na sana siya ng telepono para tawagan si Hector nang tumunog ang kanyang telepono na may caller ID na pinapakita sa kanya na ito ay walang iba kundi si Hector. Ilang beses sinubukan ni Charlotte na tanggapin ang tawag, at sa wakas, bago matapos ang tawag, nagtagumpay siya. Ito ay isang mahirap na gawain, kaya sa oras na sinagot niya ang tawag, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagkabalisa. "Hector, Lottie, nakuha ko na ang kwintas, at papunta na ito. Nag-aalala lang ako na ang mga gwardya ng pamilya Knock ay hindi papasukin ako." "That's great news. Sasabihin ko kaagad kay Zachary na papasukin ka." "Sige, hintayin mo ako." Matapos tapusin ang tawag, hinuyam ni Charlotte ang kanyang telepono, tuwang-tuwa, at hahanapin na sana si Zachary. Sa sandaling iyon, naglakad si Zachary sa kanyang silid, na nakayapak at nakabalot ng bathrobe. Lumapit si Charlotte sa kanya. "Kailangan kitang makausap. Hating gabi na, basang-basa ka, at sumugod ka sa kwarto ng isang lalaki. Ano ka ba? May balak ka bang pag-usapan?" Sa nag-aalab na titig, inilibot ni Zachary ang kanyang mga mata pataas at pababa sa kanyang katawan. Tumutulo pa rin ang mga patak ng tubig mula sa kanyang basang damit, at ang tela ay dumidikit sa kanyang balat, na ipinapakita ang kanyang perpektong figure. Ang kanyang walang kapintasan, at makatarungang balat ay tila nagniningning sa ilalim ng mga artificial na ilaw, at ito ay tinukso siya. Hindi ba siya isang may kakayahang tao? Putol ni Zachary nang tumalikod siya at umupo sa couch. "Hayaan mo siyang mag-isip ng paraan para makapasok sa lugar na ito." "Ikaw," namumula sa galit ang mukha ni Charlotte. "Sinasadya mong pahirapan kami." Kabanata 190. Imbes na sumagot ay nagkibit balikat si Zachary. Pagkatapos ay nagsalin siya ng kalahating baso ng alak at nilasap ito ng dahan-dahan. "Bakit mo ginagawa ito?" Malapit nang sumabog si Charlotte sa galit. "May sama ka ba sa aking tatay? Kaya mo ba ako pinaglalaroan?" Nang marinig ang mga salitang iyon, tumigil si Zachary at tumingin sa kanya. "May nagsabi ba sa iyo?" "Bakit? Nagi-guilty ka ba?" tanong ni Charlotte. "Nagkabangkarota ba ang kumpanya ng aking ama ay dahil may kinalaman sa iyo?" Iyon ang tanong na gusto niyang masagot. Bagamat mapanganib na ipahayag ito, ginawa niya ito without other options. After all, she lacked the ability to investigate him. Kaya maaari rin siyang direktang kasama niya. "Sino nagsabi sa'yo niyan?" Mapanganib na ipinikit ni Zachary ang kanyang mga mata. "Nakikita mong hindi mo ito itinatanggi, ibig sabihin ba nito ay totoo?" Ayaw tanggapin ni Charlotte ito bilang kanyang realidad, pero sa naging reaksyon niya, parang iyon na nga katotohanan. Sa halip na sagutin ang kanyang mga tanong, nagtanong si Zachary, "Si Hector ba?" Wala siyang kinalaman dito, nagmamadaling iginuhit ni Charlotte ang linya sa pagitan ni Hector at ang mga bagay. "Sabihin mo sa akin, nakuha mo ba ang kumpanya ng aking ama ng may malisyosong layunin at naging sanhi ng pagkabangkarote ng Wind Corporation?" "Magaling.
Inikat ni Zachary ang alak sa kanyang baso. Nang humingi siya ng awa kanina, I've decided na pakawalan ko siya. Pero, since he's pulling dirty tricks on me now, I guess ang natitira na lang sa kanya ay ang mapahamak. With that, kinuha niya ang phone niya at tumawag. Itigil ang proyekto ng Sterling Group. Huwag. Sinubukan siyang pigilan ni Charlotte, ngunit tinapos na ni Zachary ang tawag. Nag-aalala niyang paliwanag, wala itong kinalaman sa kanya. Masama ba ang loob mo sa akin? Ang sulok ng mga labi ni Zachary ay lumulutang paitaas habang tinitingnan niya ang isang mapanuksong tingin sa kanya. Bakit hindi tayo tumaya kung ganoon? Anong ibig mong sabihin? Ano ang sinusubukan mong gawin? Nawala ang gulat sa isip ni Charlotte. Ang alam lang niya noon ay nakakatakot ang lalaking nasa harapan niya. Masayang nagsindi ng tabako si Zachary. Sa sandaling iyon, may tumawag. Mr. Knock, nakaparada ang sasakyan ni Hector Sterling sa Greenway. Nandito daw siya para may ihatid sa'yo. Papasukin mo siya, utos ni Zachary. Oo, sir. Matapos tapusin ang tawag, tumingin ito sa kanya, at nakita niya ang masamang kislap sa mga mata nito. So, tataya ka ba kasama ko? Ano ang sinusubukan mong gawin? Isang pakiramdam ng pag-aalala ang bumangon sa puso ni Charlotte. Sandali lang, at malalaman mo. Sinulyapan ni Zachary ang kanyang transparent at basang damit noon at nag-utos, magayos ka sa banyo. Noon lang namalaya ni Charlotte na basang-basa na siya at tumutulo sa buong sahig. Siya ay bumalik sa kanyang silid nang marinig niya ang ingay ng isang sasakyan sa labas. Dumating na si Hector. Sa kanyang gulat, sa halip ay pumasok siya sa banyo ni Zachary. Habang inaayos niya ang sarili, galing sa labas ang maamo na boses ni Hector. Mr. Knock, narito ang iyong ruby na kwintas. Ang aking pinakamalalim na paghingi ng tawad. Ang asawa ko ay hindi ang pinakamatinong babae. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo alang-alang sa kanya para sa pag-offend sa iyo. Bakit nakatayo ka pa sa labas? Halika at maupo ka. Magalang si Zachary. Salamat. Pumasok si Hector sa kwarto. Noon ay nag-utos si Zachary sa direksyon ng banyo, lumabas ka na. Nanginginig si Charlotte sa takot, ngunit pinatibay niya ang sarili at naglakad palabas. Basa pa rin ang buhok niya, at nakabalot siya ng bathrobe na masyadong malaki para maging kanya. Napahinto si Hector sa kanyang kinatatayuan. Bumakas ang mga emosyon sa kanyang mga mata nang tumingin siya sa kanya, at kabilang ang pagkagulat, kalungkutan, at pagkabigo. He delivered this here for you. Bakit hindi ka pa nagpapasalamat sa kanya? Itinuro ni Zachary si Hector gamit ang tabako sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nagsalubong ang kilay ni Charlotte ngunit nanatiling tahimik. Sa sandaling iyon, alam niyang nagkaroon si Hector ng hindi maintindihan na eksena. Sa paraan ng mga bagay sa pagitan nila, kahit na hindi niya kailangang ipaliwanag kay Hector ang anuman ginagawa niya, hindi pa rin ito nababagay sa kanya na makapasok sa isang bitag. Mr. Knock, kunin ang kwintas. Kung walang problema, aalis na ako. Habang nagsasalita si Hector, nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang telepono. Nang mabasa niya ang message, siya ay namumula ang mukha, at sumigaw siya, Mr. Knock, bakit mo pinahinto ang project ko?